Masaya at puno ng pasasalamat si Philip Salvador matapos mapabilang sa Magic 12 ng pinakabagong Senatorial Preference Survey na isinagawa ng Pulse Asia. Sa isang eksklusibong panayam nitong Biyernes, April 11, 2025, sinabi ng veteranong aktor na hindi siya nawalan ng pag-asa at buong puso siyang nanalangin para sa magandang resulta. To God be the glory and honor. Wala akong tigil sa pagdarasal, ani Philip habang nasa isang campaign sortie sa Oriental Mindoro. Kitang-kita raw ang tuwa at lakas ng loob ng aktor sa harap ng mga taga-suporta. Tila lalong lumakas ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang laban patungo sa Senado. Malaking bagay para kay Philip ang kanyang pagkakasama sa top 12 ng survey na isinagawa mula Marso 23 hanggang 25, kung saan 2,400 na Pilipinong may edad 18 pataas ang tinanong sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Isa siya sa 6 na artista na pumasok sa winning circle, kasama sina Tito Soto, Bong Revilla, Willie Revillam, Lito Lapid at Manny Pacquiao. Hindi rin maikakaila na marami sa kanila ang may matinding recall at pangalan sa publiko, lalo na sa larangan ng entertainment at politika. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang matibay na ugnayan ni Philip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa ng International Criminal Court. Marso 11 nang dakpin si Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay City at isa si Philip sa mga personal na nagtungo roon upang magpakita ng suporta. Bagamat hindi siya pinayagang makapasok sa mismong compound kung saan nandoon ang dating Pangulo, hindi raw siya umalis sa lugar at nanatiling kasama ng iba pang loyalista sa labas ng airbase. May mga larawan at video pa nga raw na kuha sa kanya habang umiiyak at inaalo ang ibang mga supporter ni Duterte habang inihahatid na ito paalis ng bansa para sa pagharap sa mga kaso sa ICC. Naungkat din ang ugnayan ni Philip kay Hanilet Avancenia, ang longtime partner ni Duterte. May mga nagsabing tila masyado raw malapit si Philip kay Hanilet, ngunit agad niya itong pinabulaanan at pinatawan ng katatawanan. Magkamag-anak kami ni Hanilet, pinsan ko siya. Salvador ang family name ng nanay niya. Pagtatapat ni Philip, sabay sabing wala raw dapat pagdudahan sa pag-aasikaso niya kay Hanilet sa gitna ng mahirap na sitwasyong kinahaharap ng kanilang pamilya. Samantala, kasabay ng kanyang pagpasok sa top 12 ay ang pag-angat rin ng pangalan ni Philip sa trending topics sa social media. Marami ang nagulat, may natuwa, ngunit mas marami raw ang nagtaas ng kilay. Hindi raw matanggap ng ilan na isang tulad niya na mas kilala bilang aktor kaysa bilang public servant ay maaaring maluklok sa Senado. May ilan pang bumabatikos at sinasabing hindi raw siya karapat-dapat dahil wala siyang sapat na karanasan sa larangan ng batas at lehislasyon. Ngunit sa kabila ng mga mapanirang komento at negatibong reaksyon, nananatiling kalmado at matatag si Philip, hindi raw siya nasasaktan sa mga batikos. Sa halip, ipinagpapasalamat pa raw niya ang atensyon at pagkakataong makausap ang taumbayan upang ipaliwanag ang kanyang mga plano. Sobrang happy ako. God is so good. Wala akong tigil sa dasal at lalo ko pang sisipagan ang pangangampanya. Bawal ang mapagod, ani Philip. Sabay banggit na magiging mas aktibo pa siya sa mga darating na araw, lalo't palapit na ng palapit ang halalan sa Mayo Dualsi. Tuloy-tuloy rin ang kanyang pag-ikot sa mga probinsya. Kabilang na ang kasalukuyang kampanya niya sa Oriental Mindoro, kung saan sinalubong siya ng mga residente na mainit ang pagtanggap sa kanya. Para kay Philip, ang bawat kamay na kanyang nakakamayan, bawat ngiting ibinabalik sa kanya, at bawat dasal ng suporta mula sa masa ay patunay na hindi siya nag-iisa sa laban. Sa ngayon, nakafocus si Philip hindi lamang sa kampanya kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagkataong mas malalim pa sa pagiging artista. Aniya, panahon na para ipakita kong hindi lang ako artista. May puso rin ako para sa bayan at kung mabibigyan ako ng pagkakataon, maglilingkod ako ng buong puso at may takot sa Diyos. Para kay Philip Salvador, ang kanyang pagpasok sa top 12 ng Pulse Asia Survey ay hindi lamang isang personal na tagumpay,
kundi isang panibagong pagkakataon na magbigay ng serbisyo sa bayan, isang misyon na matagal na niyang inihahanda ang sarili.